Itong si Bob Arum ay prangka na baka anong mangyari kay Naoya Inoue sa featherweight division. Ang tatay mismo ni Inoue ay gusto na agad na magretiro. Anyari, Team Inoue, medyo nagugulan na nga ba sa susunod na hakbang? Inoue, dapat na ba talagang magretiro? Sa mundo ng boxing, madalang ang pagkakataon na isang mandirigma ay bumababa sa lona na wala ni isang bahid ng dungis ang record at nasa rurok pa ng kanyang lakas. Kalimitan, ang huling imay na naiiwan sa atin ay isang tanyag na kampiyon na tila anino na lamang ang kanyang dating sarili, mabagal, sugatan at tinalo na ng mas batang bersyon ng kanyang nakaraan. Kaya naman, ang pahayag ni Shingo Inoue sa Yahoo News Japan na dapat na magretiro ang kanyang anak na si Naoya Manso Inoue matapos ang makasaysayang tagumpay laban niyan kay Junto Nakatani ay hindi lamang payo na isang trainer kundi hinig na isang amang nagmamalasakit. Ngunit ang tanong na nananatili, tama ba ang payong ito sa gitna ng tagumpay, pera at legasya? Kailan nga ba na masabing sapat na? Ang argumento ni Shingo Inoue ay nakaugat sa isang bihirang filosofiya sa sports, ang exit strategy. Naniniwala si Shingo na wala nang kailangan patunayan pa si Naoya. Sa edad na 33 anyos, nagline ang record na 33 wins at walang talo at pagiging undisputed sa 122 pounds. Nabot na ni Inoue ang rurok na pangarap lamang ng libu-libong boksingero. Una, kalusugan at kapakanan. Sa boxing mga kwento. Ang bawat laban ay may dalang panganib sa buhay. Ang pagnanais ni Shingo na makitang magretiro ang anak ng malinis at nasa rurok pa ay nagpapakita ng pag-ibig na nangingibabaw sa kasakiman sa pera o karangalan. Pangalawa, ang panganib ng overstaying. Maraming alamat tulad ni na Muhammad Ali o ni Manny Pacquiao ang nahirapang bumitaw dahilan upang makaranas sila ng mga pagkatalo sa huling yugto ng kanilang karera na hindi naman sana nararapat. Ang payo ni Shingo ay isang hakbang upang mapanatiling immortal ang imahe ni Naoya. Pangatlo, tagumpay ng pinansyal. Sa $32 million na gate revenue laban niyan kay Nakatani, malinaw na sapat na ang naipon ni Inoue para sa kanyang kinabukasan. Hindi na niya kailangang lumaban pa para sa sikmura. Lumalaban na lamang siya para sa kasaysayan. Sa kabilang banda, mahirap ding sang-ayunan ng buo ang mabilisang pagriretiro kung titingnan ang kasalukuyang kondisyon ni Naoya. Ang boksingero ay hindi lamang isang atleta, siya isang artist na ang lona ang kanyang canvas. Para kay Naoya, ang pagkikipagtuos kay Jesse Bam Rodriguez o ang pag-akyat sa featherweight division ay ang mga huling piraso ng puzzle upang siliwan ang kanyang pagiging greatest of all time o GOAT. Ang pagharap sa isang kapwa pound-for-pound star na tulad ni Rodriguez ay isang birang pagkakataon. Kung mananalo si Inoue rito, ang kanyang legasya ay hindi lamang magiging magaling kundi magiging maalamat sa antas na hindi pa nakikita sa kasaysayan sa Japan. Bagamat 33 anyos na siya, ang pinakita ni Inoue laban kay Nakatani sa Tokyo Dome ay patunay na wala pa siyang senyales ng pagbagal. Ang kanyang reflexes, lakas at IQ sa lona ay nasa pinakamataas pa rin na antas. Kaya naman mga kwento, narito ang konklusyon, ang pagbalanse sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin. Tama ba si Shingo Inoue sa aspeto ng pagiging ama? Oo, walang magulang ang gustong makita masaktan ang kanyang anak kung ang layunin ay nakamit na. Ang kanyang payo ay isang paalala na ang buhay ay higit pa sa 4 na sulok ng ring. Gayunpaman, sa aspeto ng sports at kasaysayan, maaring maaga pa ang panawagang ito. Ang isang atleta ay may window o limitadong panahon lamang kung saan siya ay tila isang Diyos sa gitna ng mga tao. Kung pakiramdam ni Inoue na kaya pa niyang lampasan ang kanyang hangganan sa pamamagitan ng pag-akyat sa featherweight o pagdaig kay Bam Rodriguez, karapatan niya na abulin ang kadakilaang iyon. Sa uling mga kwento, ang pinakamagandang desisyon ay ang desisyon na nagmula sa puso ni Naoya Inoue mismo. Ngunit, ang payo ni Shingo ay nagsisilbing isang malagang safety net. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pagkapanalo sa loob ng ring, kundi ang kakayahan na lumabas dito ng buo, masaya at walang pagsisisi. Mga kakwento, si Naoya Inoue ay isa ng alamat at tulad ng lahat ng mga dakilang kwento, ang huling kabanata ang pinakamahirap na isulat. Ito man ay magtatapos sa susunod na buwan o pagkatapos ng ilan pang makasaysayang digmaan. Kaya naman mga kakwento, mag-iwan ako sa inyo ng katanungan, dapat na ba talaga na magretiro itong si Naoya?
Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.